Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Hello po! Kumusta po kayo? Si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Sa mga hindi pa nakasubscribe ha, mag-subscribe at huwag kalimutan yung iHeart GSK dyan sa comment section para ganahan naman ako. Okay. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa psoriasis. Pero ang pag-uusapan lang natin yung mga nutritional supplements na pwedeng makatulong sa mga taong may psoriasis. Alam mo, marami ako nakikitang ganitong pasyente, minsan depressed na depressed. Pero pagpunta sa clinic, nandun na yung mga standard conventional medicine na naibigay. Andun na yung mga methotrexate, prednisone at kung ano-ano pa. No? Pero malaking tulong po kung may mga nutritional supplements na pwedeng ibigay sa isang pasyente. At itong i-discuss ko ay meron na po mga pag-aaral na ginawa. More than half of people with psoriasis ay gumagamit ng mga complementary and alternative medicine para ma-manage yung kanilang sakit. Though some of the doctors, mga dermatologists, maaring yung iba naniniwala, yung iba hindi, pero para sa akin, as long as nakakabuti sa pasyente, bakit hindi natin subukan, di ba? So itong ituturo ko po sa inyo, ito yung mga napagkaalaman na pwedeng makatulong. At yung mga pasyenteng umiinom ng mga kung anong gamot na binigay ng doktor, hindi po ito pamalit, kundi pandagdag. Kaya tinawag na supplementation. Okay. The following are some vitamins and minerals and even other natural supplements na pwede makatulong sa mga moderate, sa mga severe cases ng psoriasis. Based na po ito sa mga research. Okay. Unahin natin sa number 1, fish oil. Alam niyo po ba yung omega-3 fatty acid o yung kilalang fish oil ay mayroon pong taglay na DHA at EPA. Ito ay mga kilalang mga supplements na nakikita natin sa mga seafoods, lalo na mga salmon o kaya mga shellfish, yung mga taba-taba mismo ng mga isda o even yung bangus, meron yan. Ang fish oil ay tumutulong ma-manage ang psoriasis, lalo na yung mga may flare, yung mga talagang nagmakate, nandyan na namumula. At ang fish oil, pag ito'y ininom ng regular, nakakatulong tumabawasan ng inflammation ng inyong balat. May mga pag-aaral na matagal ng pag-aaral ng fish oil na improve ang mga symptoms ng psoriasis o psoriasis, lalo na yung skin redness, itchiness, scaly plaques, yung parang nagiging kaliskis, at pangangapal ng mga balat na mga taong umiinom nito for 12 weeks. So, hindi to pag inom nyo, makikita nyo ng resulta, no? So, 12 weeks. So, ano katagal yon, di ba? So, kung ito ininom nyo ng 12 weeks, di parang isang taon nyo nasabi, di ba? O hindi. 4 weeks sa isang buwan, di 3 buwan, di ba? Di ba? Tama? 12 di ba? Divided by 4. O di 3 months na pag-inom. Ang mga pag-aaral na sinasabi na ito'y pag daily nyo ininom, sa loob ng 6 months, ramdam nyo na yung na-reduce na yung pagkakaliskis, pangangapal at pamumula. So maraming klaseng fish oil, pero make sure yung purified fish oil. Parang kung sinasabi sa pasyente na mga fish oil ay maaaring may mga tinatawag na mercury toxicity, mga heavy metals. So make sure yung mga purify. Isang magandang halimbawa na purified fish oil, yung Omega Gold. Yan ang binibigay ko sa mga pasyente ko. Ang Omega Gold capsule, pag kayo po may psoriasis, inumin nyo ng 3 times a day. I-maintain nyo lang tuloy-tuloy. Bigyan nyo ng mga 3 months to 6 months na inumin at tingnan nyo kung ano maging epekto sa inyo. Okay? Omega Gold ang tawag. Pangalawang may pag-aaral ay yung vitamin D. Yung vitamin D ay isa pong vitamina na alam natin na kukuha natin sa pagbilad sa araw. Kaya kayong mga may psoriasis, I suggest maglaan kayo ng mga 15 to 30 minutes na maarawan kayo. Makakatulong po yan. Other than sa pagbilad nyo sa araw, yung morning sunshine po ang pinag-uusapan, may mga nabibili rin mga pinapahid, mga topical skin cream, o kaya mga oral tablets na mga vitamin D na pwede rin makatulong sa inyo.
Nalaman na ang mga pasyenteng may psoriasis ay may mababang vitamin D sa kanilang dugo. At ay yung matagal na yung pagkakaroon ng psoriasis ay isa rin dahilan para bumagsak ang vitamin D nyo. Ang vitamin D ay may anti-inflammatory din at tumutulong tumabos ang inyong immune system. Okay? Slow down to reduce the inflammation of your skin. If you notice, di ba nung nagka-COVID, noong panahon ng COVID, ang dami mga vitamins sinasabi makakatulong laban sa COVID. Nababanggit palagi yung vitamin D. Di ba? Tama? Usually 200 milligrams once a day, pwedeng makatulong po yan. So topical creams naman, nabibili yan o kaya pwede nyo tanungin yung mga dermatologist nyo kung ano yung mga topical creams na may vitamin D na nabibili nyo sa mga drugstore na pwede makatulong sa pamamagitan ng pagpahid. Whether ipahid nyo to o yung iba pang mga ipinapahid na kadalasan may mga mild steroids ay pwede ma-suppress yung paglala ng inyong mga skin problem. Okay. Number 3, folic acid. Ito yung dating tinatawag na vitamin B9. Ang folic acid o folate ay kilalang vitamin B9 na tumutulong din to na help your body make red blood cell and helps all your cell function in a healthy way. So, ang sakit na psoriasis, ipapaliwanag ko yan ng lengthy, no? Mahaba, no? Kasi it's an autoimmune disorder. Ipapaliwanag ko yan sa another video natin. Natural foods na mayroong mayaman source ng folic acid ay mga dark green leafy vegetables, beans, and oranges. So, suggestion ko, kung kayo po may mga psoriasis, I suggest umpisahan nyo ng kumain ng mas madalas na mga green leafy vegetable, beans, and oranges dahil mayaman sa folic acid. You can also get it in supplements. May mga supplements po o yung mga fortified cereal na may mga folic acid. Folic acid, nabibili yan ng 400 micrograms per tablet. Sa mga drugstore, meron po yan. No? So, once a day, pwede na makatulong na po yon. So, people with psoriasis often have a high level of protein called homocysteine. Itong homocysteine na to, kontrabida rin to sa heart ng isang pasyente. So, itong homocysteine na to, ay pag uminom kayo ng folic acid, nababawasan yan. Dahil ang isang dahilan ng pagtaas ng homocysteine ay yung mababa ang folic acid ninyo sa inyong kinakain. So, high homocysteine is linked to inflammation in patient with psoriasis. Number 4, selenium. Usually, 50 micrograms ng selenium a day. Pwede makatulong po yan para sa mga pasyenteng may problema din na psoriasis. It's a trace mineral and a nutrient. So, body needs a small amount of selenium na nakukuha naman sa pagkain o sa mga supplements para maging healthy ang inyong skin. People with psoriasis may have a low level of selenium. Ang selenium is believed to reduce inflammation and calm your immune system in people with psoriasis. Remember, ang stress ay isang faktor para lumala o even magkaroon ng psoriasis ang isang pasyente. So, pakinggan niyo yung lecture ko ng buo tungkol dyan. Ha? Next is vitamin C. Alam ng lahat, antioxidant ng vitamin C at isa rin to sa pwedeng suporta na supplement para sa mga pasyenteng may psoriasis. Pine-prevent niya yung damage ng inyong cells due to oxidative change or stress na tinatawag. So how many milligrams of vitamin C? Usually, I'd recommend to my patient 1,000 milligrams. Iinumin 2 or 3 times a day. Depende sa weight ng pasyente o depende sa ibang mga factors like kung may, for example, may bato sa bato, hindi mo binibigyan ng sobrang taas na vitamin C. Vitamin E, importante rin. It's a fat-soluble vitamin na antioxidant na pwede ring inumin ng mga pasyente may psoriasis. 400 IU hanggang 600 IU I suggest pag ininom ang vitamin E, mas maganda sa gabi pag matutulog na. Nalaman na ang vitamin E is highly absorbable pag wala ka ng kinain at nagpapahinga ka na during the time na matutulog ka na. Vitamin E deficiency, common yan sa mga tao din may psoriasis. So research shows that vitamin E supplementation significantly improve the symptoms, reduce itchiness, redness, and inflammation associated with psoriasis. And 7,
Alam nyo ba na vitamin A hindi lang sa mata? Kamag-anak ni vitamin E ito eh. So, yung ADEK na tinatawag, ADEK, fat soluble ang tawag dyan. So, importante rin to for a healthy skin and improve your immune system. Research shows that vitamin A deficiency is common in people with psoriasis, which may contribute to development of disease and increase the risk of fungal infection. Imagine nyo, meron ka nang problema sa balat, nagkaroon ka pa ng another problema dahil nagkaroon ka ng fungal infection. Ang psoriasis po ay autoimmune skin disorder, hindi yan dahil sa fungus. Ngayon, dahil sa mababa immunity nyo, nagkaroon ka pa ng fungal infection. So, vitamin A will help to prevent na magkaroon ka pa ng fungal infection. And lastly, probiotics. Isipin ng iba, teka muna, probiotics para sa tiyan yan na. Pero nalaman sa isang pag-aaral na ang healthy gut nyo ay importante para makontrol din po ang atake nyo ng psoriasis. So, ang probiotics tumutulong ma-maintain ang good balance ng healthy gut, ng inyong stomach, mga good bacteria, which can have a positive impact in controlling your chronic inflammation. Ang psoriasis ay isang skin disease na chronic condition. Ibig sabihin, nandiyan na, tuloy-tuloy na, ang habol lang natin makontrol. So, kaya tinawag na chronic, parang sinasabi mong nandiyan na pa, ulit-ulit na yan at hindi na mawawala, pero controllable. So, please make sure na matry nyo po itong mga binanggit kong mga supplements. Bukod dito, siguro yung mga pwede pang natural, virgin coconut oil. Either iniinom nyo na sa capsule or ipinapahid o iniinom nyo mismo yung liquid na virgin coconut oil. It brings back the moisture of your skin. Kasi yung dryness of the skin ang isa sa dahilan kung bakit nangangati ang pasyente. So, tandaan nyo po, ito ay mga gabay sa inyong kalusugan, hindi pamalit sa gamot na reseta ng doktor, still, as a supplement, baka makatulong po ng malaki sa inyo. Okay? At yung mga hindi sa inyo pa nakasubscribe, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C, mag-subscribe po kayo at mag-iHeart GSK kung nagustuhan nyo po yung aking paliwanag. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. Siyempre, ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!